Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 11 sundalong taga-Arakan inihatid na may parangal, 10th ID Commander dumalaw sa burol. Comprehensive safety audit ng Allison Shipping Lanes, pinagpapatuloy ng Marina kasunod ng paglubog ng MV Trisha Kirsten III. Senator Erwin Tulfo, bagong Foreign Relations Committee Chair, kapalit ni Senator Amy Marcos. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binalot ng matinding lungkot at pinakamataas na parangal ang pag-uwi sa Arakan, Cotabato ng mga labi ni Private First Class Anthony Liboon, 24, noong January 29, 2026. Si Liboon ay nasawi matapos barili ng armadong salarin noong January 26 habang off-duty sa Tipo-Tipo, Basilan. Inihatid ng 72nd Infantry Battalion ang kanyang mga labi sa pamilya, nakabalot sa watawat ng Pilipinas bilang pagkilala sa sakripisyo ng batang sundalo. Noong February 1, personal na dumalaw si Major General Alvin Luzon, commander ng 10th Infantry Aguila Division, sa burol sa Barangay Sabang upang magpaabot ng pakikiramay at pangakong suporta sa naiwang pamilya. Binigyang diin ni Luzon na ang pag-aaruga sa mga nasawing kawal ay responsibilidad ng buong hukbo, lampas sa anumang unit. Nananatiling nakabantay at katuwang ang mga sundalo habang nakikiisa ang komunidad sa pagduluksa. Nagpapatuloy ang Maritime Industry Authority o Marina sa Comprehensive Maritime Safety Audit kaugnay ng paglubog ng MV Trisha Kirsten III, alinsunod sa direktiba ni Giovanni Lopez, kalihim ng Department of Transportation o DOTR. Ayon naman kay Sonia Malaluan, Administrator ng Marina, papanagutin ng ahensya ang sinumang mapatunayang may pagkukulang, kabilang ang operator ng barko, at magsasampa ng kaukulang kasong administratibo kung may paglabag. Personal na pinangunahan ni Malaluan ang inspeksyon sa mga passenger at cargo vessel ng Allison Shipping sa Zamboanga Port. Dagdag ng Marina Enforcement Service na ang tagal ng audit ay nakabatay sa bigat ng mga kakulangan na matutukoy. Mananatiling suspendido ang biyahe hanggang makumpleto ang Safety Management System audit at mapatunayang ligtas ang lahat ng barko. Lumubog ang binanggit na barko noong January 26 habang naglalayag mula Zamboanga City patungong Jolo, Sulu. May 332 total passengers at 27 na crew ang sakay ng barko nang mangyari ang trahedya malapit sa Pilas Island, Basilan. Total survivors, 316. Nagpatupad ng realignment sa pamunuan ng Senado bilang bahagi ng pag-aayos ng majority block, dahilan upang italaga si Senator Erwin Tulfo bilang bagong chair ng Senate Committee on Foreign Relations, kapalit ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, ang komite ay pangunahing panel na karaniwang nakatalaga sa mayorya. Inaprubahan ang mosyon ni Senator Juan Miguel Zubiri ng walang pagtutol at pinagtibay ni Senate President Vicente Soto III. Kasabay nito, inihalal si Mark Leandro Mendoza bilang bagong Senate Secretary. Si Mendoza ay dating kongresista, naging Secretary General ng Kamara at nagsilbing Presidential Advisor on Legislative Affairs mula 2022 hanggang 2025, unang pagkakataon na isang dating House Secretary General ang lilipat sa Senado. Muli namang itinilaga si retired Air Force Major General Edgardo Renesa Monte bilang Sergeant at Arms. Nagsilbi na siya sa naturang posisyon noong 18th Congress at kinilala sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa loob ng Senate Complex. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.